Simple lang ang sekreto sa pakikipagduelo. Huwag mong uunahing puruhan ang ulo. Manipis ang braso, makapal ang leeg. Ano sa tingin mong mas mabilis, kamay o ulo? Kamay! Isa pa. Hindi ba natalo mo na siya sa dojo? Manalo o matalo, dapat asikasuhin mo mga panauhin mo. Hindi ba gusto mo ng kape? Nandito na tayo. Bakit kailangan mo pa siyang ipahiya? Akala ko interesado siyang pag-usapan ng kung fu. Isa pang dress! Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat75. Ikaw na ba ang bahala sa kanya? Oo naman. Noong 1912, ipinanganak ang unang dojo ng Tianjin. Taong 1932, tinawag itong City of Martial Arts. Simula noon, dinarayo na ito ng mga mandirigma para sa katanyagan. Anong tawag sa estilong yon? Wing Chun. Ngayon ko lang narinig yan. Galing ito sa Timog China. Kaunti lang ang nakakaalam ito. Gusto mong sumikat ang Tianjin? Yun ay kung pahihintulutan niyo. Alam mo, pinahanga mo ko. Ngayon may gusto ko ipakita sa'yo. Ako pa lang ang martial artist na nakarating dito. Panoorin mo silang sumayaw. Ang galing, di ba? Nakamamanghang Belarusia na yon. Ang mga galaw nila, napakagandang tingnan ng pagkumpas ng kamay nila. Sumumpa kung poprotektahan ko ang lihim ng kung fu na magsimula ako. Ikaw ba? Oo, at kailangan ko ng tagapagmana. Kung hindi pa natin ito ituturo sa iba, malalaman ang dayuhan ng galaw natin at mga nganib ang hinaharap. Magturo ka. Hindi pwede. Wala pang Tianjin Master ang sumuway.
Kailangan na ibang taong lalabag sa nakasanayan. Papayagan kita magtayo ng dojo kung magtuturo ka. Sa loob ng 30 taon ako naging Grandmaster ng Chanjin. Gusto ko makagawa ng magandang bagay bago umalis. Mahaba ang panahong sinayang mo. Bakit ngayon ka lang kumilos? Kalakip daw ng katandaan ang karunungan. Magkita na lang tayo sa Kislings. Sikat na kainan nyo sa Chanjin. Madaling hanapin. Ano man ang desisyon mo, kumain pa rin tayo ng masarap. Magtuturo ako. Pero itatago ko pa rin ang sikreto. Ang sabi nila, libre ang tinapay dito. Yun lang ang makukuha mong walang bayad sa Chanjin. Para makapagtayo ako ng dojo, may isa pang patakaran. Kailangan may talunin akong 8 dojo para magawa yan. Wala ba nakatatalo ng kahit 5? O nakaubos ng higit pa sa 5 tinapay? Tinapay ba? 8. Ang master ko, masyado siya naging maingat. Sa mga huling taon niya, sinumpa niya ang sarili niya. Ayokong mamatay ng nagsisisi. Tama na yan. Ayoko sa lahat yung mapagsamantala. O sige. Masunurin ka pala. Kailangan lumaban na ako bago pa ako tumanda. Hindi pwede. Ang patakaran, magsasanay ka ng tao na lalaban para sa'yo. Hindi ako pwede. Sabihin mo. Dapat taga rito rin siya. Gusto ng mga taga-Chanjin kababayan nila. Tutulungan kitang pumili. 3 taon ng pagsasanay. Masyado matagal. Wala kang pagpipilian. Hindi siya disenteng babae. Mahirap ang pamilya niya. Kaya sa missionary school siya nag-aaral. Nagkaanak siya sa edad na 17. May dugong dayuhan ng bata. Nilunod ng mga magulang niya ang anak niya. Dahil sa reputasyon niya, hindi na ulit siya nakapag-asawa. Pakasalan mo ako. 3 taon ako sa Chanjin. At pagkatapos, Sumama ka sa akin sa Guangdong. Kung ayaw mong sumama, iiwanan kita ng pera. magkano? Pag-usapan natin. Hindi ito ang gusto kong buhay. Pangarap ko makapangasawa ng Brazilian at tumira sa South America. Tapos magtatanim kami ng kokwa. Kumusta? Ito ang kabayaran. Pinagtakpan kita. Pag di ka nagbayad, hahanapin niya ako. Ito na ang huling tulong ko. Malaki ang utang mo sa akin. Huwag mo nang itanong kung
anong ginagawa ko sa Tianjin. At kung sakaling malaman mo, huwag mong ipagsabi. Mapapangasawa mo ko. At hindi isang kabit. Paano ko malalaman kung tapat ka nga sa akin? ₱500 pagbirang. Kailangan kong punuin araw-araw. At sa loob ng mahabang panahon, yun lang ang nasa isip ko. Pero ngayon, ikaw na lang ang iisipin ko. Bigyan mo ko ng pambili. Saka alimango sa hapunan. Mahirap lang ang iba. Makisama tayo. Mag-ikot-ikot ka na lang. At walang alimango. May siyam na ilog sa Tianjin. Mas mura pa ang alimango sa bigas. E di kung ganon, damihan mo pa. Naninigarilyo ka? Lahat naman tayo may bisyo. At ito ang sa akin. Walang problema. Alisin yan na lang! Ano ba yan? Bilis! Kilos na! Siguro isa siyang master. Paano niya napatumbalat yun? At ang ganda pa ng asawa niya. Mukha silang mayaman para tumira sa ganitong lugar. Kapag nakita na natin yung babae, aalis na tayo. Ginang! Hinahamon ko ang asawa mo. Maglinis ka muna. Maya-maya pang dating niya. Sa ganda mong yan, mapapaaway talaga ako. Alis na. Ha? Gusto mo pa bang tamaan? Nakakainip ang mano-mano. Gumamit kaya tayo ng patalim. Ayos na ba sa'yo ito? Ayos na.
Sayang kung hindi ka matututo ng Kung Fu. Tuturuan kita. Hindi mo ba nakita kung paano niya ako tingnan kanina? Tatraidorin ka niya. Hindi na mauulit yan. Kapag nagsimula na siya. Sigurado ako. Igagalang niya ako na parang Diyos. Master! Huwag mo akong tawaging master. Hindi na kita matuturuan pa. Akala ko, nagkaintindihan tayo noong nakaraan. May nahanap na akong mas magaling. Mula sa Tianjin? Oo, tama. Ayoko na sanang banggitin pa to, pero may 19 na dojo ang Tianjin. Matapos na talunin ng mag-aaral mo ang 8, ang mga pinulo ng dojo ay pipili ng isang kampyon para talunin siya. At tuluyin siyang patalsikin mula sa Tianjin. Pero hindi naman dun magtatapos ang lahat. Pwede pa rin manatili ang master niya at magtayo ng sarili niyang dojo. Ang napili ko mag-aaral, handang iwanan ng Tianjin habang buhay. Bakit sumugal ka pa sa iba? Dahil wala siyang pangalan. Patapon na ang buhay niya. Ako ang kampiyon na napili para lumaban sa kanya. Matanda na ako. Mahalaga na manalo ako sa laban na to bago pa man ako magretiro. At sa huling pagkakataon na to, hindi ako magpaparaya. Kailangan malaman ko rin kung anong alam nila. Mula ngayon, ikaw na master ko. Noon dito sa Tianjin, ginagamit ang balisong sa mga laban. Kilala pa ito noon, pero hindi na ngayon. Kumonti ang marunong gumamit ng patalim. Wala nang iba nag-aral nito. Sa galing mo 2 taon lang, handa ka nang humarap sa ibang dojo. 2 taon. Sa susunod na taon, aalis na tayo rito.
Uy, gang. Ayos sa negosyo, ah. Pinayuhan ako magpalit ng trabaho. Ang sabi ni Master, hindi na raw ako pwede mapagod. Kailangan ko ang lakas sa pagsasanay. Hindi ka naman gagawa. Kaya hindi mo na kailangan ng kariton. Malaki ang singil sa akin dito ng amo nyo. Aalis ka, ibabalik mo yan. Yun ang patakaran namin. Makukuha nyo to. Pagpatay na ako. Sige na! Ganyan nga! Bawal gumamit ng patalim. Yan ang patakaran sa Tianjin. Pero sumuway ka at nilabanan mo pa kami. Dahil sa ginawa mo, mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya! Sa'yo na ang kariton mo. Tayo na! Tapos na ang laban! Isang tama sa dibdib at isang tama naman sa pulso. Isang tama sa baywang, isang tama sa tagyam, at isang tama sa braso. Si Geng ang nagwagi! Mamayang gabi, pararangalan ka ng Yingwa Dojo sa kainan ng Deng Yinglu. Sa Deng Yinglu. Salamat na lang. Pwede kang pumili. Tatlong mangkok, bawat isa! Sabi mo pwedeng tignan pero di bibilhin? Sasamahan ka niya pag wala ako. Maghintay ka lang. Babalikan kita.
Ilang tauhan meron ka? Daang katao. Magdala ka ng 20. Sige ba? Maghihintay ako. Huwag kang kaalis. Umuwi na tayo. May laban ba ako? Hindi ko alam na ayaw mo sa aso. Kapag hawak ko kasi sila, pakiramdam ko sanggol ang hawak ko. Alam ko ang kwento tungkol sa anak mo. Sabi ng mga tao, nilunod siya ng mga magulang ko. Mali sila. Binenta nila ang anak ko. Pangit talaga kapag bagong panganak. Bata pa ako noon, manhid pa ang damdamin ko. Pero nang makita ko siya, bigla na lang ako nasabik. Posibleng mahanap pa natin siya. Noong kinasal tayo, ginamit ko ang pera para sa diborsyo. Hindi ako sasama sa Guangdong. Ang nangyari sa Tianjin mananatili sa Tianjin. Kung ganon, mag-aasawa ko ulit. Meron man o walang hardinero, namamatay ang bulaklak. Meron man o walang lalaki, nabubuhay ang babae sa sarili nila. Parating na sila. Hindi pa tapos ang usapang ito. Dahan-dahan ang pag-aari ng pamilya ko sa Guangdong. Sa isang iglap. Nawala lahat yon dahil sa rebelyon. Maswerteng natuto ako ng martial arts sa mura kong edad. Kung hindi dahil sa martial arts, matagal na akong namatay sa gutom. Nagpantay ako ng barko sa loob ng 13 taon. Pero nagsawa ako at umuwi. Lahat ng ari-arian namin, tinirahan na. Ang iba naman, giniba na. Nahirapan akong bawiin ang bahay namin. Pero nangako akong ipagmamalaki ako ng pamilya ko. Pero namatay si Master. Ngayon may utang ako sa Master at sa pamilya ko. Tingin ko mas madaling magtayo ng dojo. Kaya si Master muna ang babayaran ko. Kailangan magmadali o hindi ko na mababawi ang sa amin. Babalik ako sa Guangdong. Hindi kita pinipigilan. May 9 na ilog ang Tianjin. Di ko alam kung saan galing ang ninuno ko. Pero ika-4 na henerasyon ako ng Tianjin. Kung sasama ako sa'yo, insulto yon para sa kanila. Ang mga babae sa Tianjin, hindi pwedeng ikasal sa ibang lugar. Naiintindihan ko. Kung aalis ako, dapat hiwalayan muna kita. Paano ang reputasyon mo? Reputasyon mong masisira. Pinagmamalaki ng Tianjin ng mga babae. Isusumpa ka nila kapag pinahiya mo ang isa sa mga kabaro namin. Alam ko na ngayon. Dahil sa iyo naging mabuting tao ako. Bigay ka ng Diyos sa akin.
Sinong Diyos? Si Valentino. Sino? Aktor siya sa Hollywood. Diyos pala siya. Bago ka umalis, bigyan mo ako ng larawan mo bilang alaala. Ipagdarasal kita. Wala nang sumusunod. Lumakad ka lang. Master! Huwag kang maingay. Natutulog ang asawa ko. Paalisin mo siya. Sandali lang. Sabihin mo, bakit wala ka pala sa pagdiriwang? Natalo ka ba? Nanalo po ako. Ayoko po magdiwang. Binilhan ko na lang po kayo ng alimango. Natalo niya ang unang dojo. Mahalagang araw to para sa kanya. Laging bumibili nito ang master mo. 80 alimango. Kakaunti itong dala mo. Pinapagalitan mo ako. Dati hindi mo ako kinakausap. Ibig bang sabihin, may ituturong bago si Master? Kumusta ka na nga pala? Bukod sa mga laban, anong ibang nangyayari sa'yo? Magkwento ka. May nagugustuhan akong babae. Kasing ganda ng asawa niya. Ang mga kamay mo, katulad din ng mga kamay ko. Mas maganda siya. Parang hindi naman. Lahat ng dojo may sariling kasuotan sa pagsasanay. Lahat may sariling disenyo. Ang ninuno ko, dating general ng dinastiyang Qing. Dinisenyo ko ang kasuotang to hango sa kanyang damit pandigma. Anong masasabi mo? Ganda. Ano ba, Sheng? Ako lang to. Mahusay ako sa paggamit ng patalim. Kaya mag-aaral mo. Tama nga ako. May potensyal siya. Ano, ayos ba? Bawal maniba!
Sige, gandang buwagi! Isang taon na rin. Alam mo ba kung bakit? Ngayon lang kita pinatuloy. Alam ko po. Tingin nyo karapat-dapat na akong pumasok dito. May sugat po ba kayo? Na-aksidente lang ako sa trabaho. Dinala ako dati ng master ko sa isang kapihan. Sabi niya, nakasalalay sa paligid ko ang kinabukasan ng Wing Chun. Yun din ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Huwag ka nang lumaban. Masyadong delikado ang ginagawa mo. Ayos ka lang, Geng? Ikaw talaga? Hoy! Iiyak ka ba pag namatay ako? Sana nga mamatay ka na. Mangarap ka lang! Ang asawa mo, Natutulog siya. gisingin mo. Pitong dojo na ang natalo niya. Magaling ang mag-aaral mo. Tipikal na bata lang siya. Matigas ang ulo. Hindi marunong makinig. Hindi mo ba ideya to? May pinapakain ako. Ano naman ang... Mababala ako kapag ginalit kita. Kung makakapagtayo ka ng dojo, malaki ang kikitain mo. Magandang asawa mo. Hindi ganitong buhay ang dapat sa kanya. Mas maganda ka sa kanya. Pero hindi kita magugustuhan. Nagsasabi siya ng totoo. Pabayaan niyo na siya. Sa wakas, alam ko na kung anong dahilan mo ang pagtira rito
At ang pagpapakasal mo sa akin, lahat yun pagpapanggap lang. Pagtatraidor to kay King. Nakasalalay sa akin ang kinabukasan ng Wing Chun. Ito ang kapalarang nakalaan sa akin. Umalis ka. Pero huwag kang magsasalita kay Geng. Huwag mo sirain ang plano ko. Hinay-hinay lang. Kapag masyado kang tensyonado, babagal ka. Alam ko. Huwag kang kabahan. Alam ko na yon. Master. Umalis ka na. Mas magaling ka nga sa akin. May mag-aaral ako dati. Nakanang kamay na ng gobernador ngayon. Tuwing pumupunta ako rito, siya nagbabayad ng lahat. Hindi siya magaling sa kung fu, pero mapera naman siya. Shaw? Dito ka pala niya si nanay. Dito ang mga nakalipas na taon. Noong unang pumunta ka sa bahay, gusto mo kong makita, hindi ba? Lahat naman ng lalaki gusto ng magandang babae. Paano kung buhay mo ang maging kapalit? Ayokong mamatay ka para sa akin. Para sa akin, higit ka pa sa magandang babae. Mahirap mabuhay dito. Matapos akong itakwil ng dati kong mga kasamahan at kaibigan, mag-isa na lang ako. Kayo na lang ang pamilya ko. Dapat nag-iingat ka. Kapag may kakaiba, tumakbo ka na. Huwag kang mag-alala. Maraming opisyal na manonood. Walang sakitang magaganap. Bawal gumamit ng patalim sa Tianjin. Kaya ang mga manggagawa rito, tinatago ang patalim sa ilalim ng karito nila.
Ako ang mag-aaral na nakatalo sa 7 dojo. Umalis ka na. Nababaliw ka na ba talaga? Masama siyang tao. Sa itsura niya, siguradong hindi siya manggagawa. Ang alam ko lang, itinaboy mo ang suki ko! Lahat naman ng tao nararanasang may taboy. Kaya ano naman ngayon kung itinaboy ko nga siya? Umalis ka na. Mula ngayon, ayaw na kita makita! Kumusta, Geng? Kilala ba kita? Sikat ka na kasi ngayon. Dumaan lang ako rito para makita ka. Mas maigi pa ang laban sa dojo kaysa ang biglang paslangin ka. Anong sinasabi mo? Hinahamon kita. Sige, pero may kondisyon. Ayokong makikita ako na umiinom ng tsaa sa tabi ng daan. Nakakahiya kasi yun. Para sa'yo, sige. Gusto mo ng kape? Gusto ko yan. Hindi ko naalagaan ang pamana ng yumao kong asawa. Maagang namatay si Master Han. Alam kong mahirap para sa'yo. 10 taon na nakararaan, marami ang gumagamit ng balisong sa Tianjin. Dahil sa galing niya, nakilala ito. Ngunit nang mamatay siya, nawalan na ng interes ang lahat. Ang kamatayan ng isang sining ay nakasalalay sa lumikha nito. May 19 na dojo ang Tianjin. Pangwalo ang dojo ko sa hinamon niya. Kapag nanalo siya sa susunod na laban, kalahati na ang natalo niya. Magiging katawa-tawa ang Tianjin. Kapatid, ako nang bahala. Sa loob ng napakahabang panahon, kaibigan pa rin ang maaasahan ko. Walang bagong kampiyon ng dojo dahil hindi na ibabahagi ang sikreto natin. Hindi tayo nagtuturo sa tagalabas. Yun ang patakaran natin dito noon pa man. Ang malalaking paaralan ng martial arts ay suportado ng mga opisyal. Pag nawalan ng donasyon, mawawalan tayo ng malaking kita. Basta samantalahin mo na lang ang pagkakataon. Master! Hindi na ako ang master mo. Tandaan mo yan. Walang pagsasanay ngayon. May plano ako para sa hinaharap. Itong kasuotan ng dinastiyang Qing ay para sa pagsasanay sa paggamit ng bayoneta. Bilang na ang araw ng dojo. Hukbong pandigma ang hinaharap. At kailan mo naman balak labanan, sige? Malapit na. Makikipagkita ako sa gobernador. Salamat sa tulong mo. Ang gobernador. Hindi siya makakarating. Gusto niya kuhanan ka namin para sa kanya. Maganda rin wala siya. Dahil maitatala namin ang iyong kadakilaan. Ang maitala ang master na tulad mo ay isang malaking ambag sa kasaysayan. Kasama ang master mo. May itatala ka rin sa mga aklat.
Nakuha mo yon? Ano, Master? Nagawa kong traidorin na mag-aaral ko. Para manatili sa kapangyarihan, kailangang hamunin ng ibang dojo o ang sarili niyong master. Yun ang patakaran. Ganun pala. Ang natalong master ay maghahanda ng salo-salo para sa nanalo niyang mag-aaral. Ikaw ang may pakana nito. Ang sabi niya kumbinsihin kita. Alam niya magkaibigan tayo. Wala akong alam sa balak niya. Ang pagkakaalam ko, sundalo siya. Anong mapapala niya rito? Wala nang saysay ang pagsisisi. Nalinlang ka na niya, natalo ka na niya, at alam mo na ngayon. Galing tong 2 bahay sa mag-aaral mo. Ayaw mo ba nito? Ano? Sinira niya ang reputasyong pinaghirapan kong buuin. Kulang pa tong kapalit. Wala rito si Master Zheng. Hindi ko alam kung kailan ang balik. Sige na. Sinasabi ko sa'yo, masarap dito. Ginoo, hindi po pwede ang libreng kain dito. Pero libre ang tinapay kung may bibilhin kayo. Sa tagal ng panahon, nasa harap ko lang pala ang sagot. Meron akong kaibigan, kasing liksi ng lobo. Tinuruan siya ng panahon kung paano mag-ingat. Hindi siya magsasakripisyo kahit may ibang mapahamak. Si Master Zheng. Malapit na sila magharap ni Geng. Sisirain niya ang kasunduan namin sa brutal na paraan. Mamamatay si Geng. Mahusay siyang bata. Mamatay man siya. Malulumpo niya si Zheng. Pero hindi pa rin patas. Kailangan natin siyang itakas dito. Mamayang gabi. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ako sasama. Paalis dito. Ihatid mo kami. Pwede ba? Sige. Mamaya na lang. Ginoong Chen, magtsaa muna tayo. Ayon sa kaugalian, pagbobotohan ng mga dojo kung ano ang estado ng mag-aaral mo.
Ang mga sulok, kaibigan at ang gitna ay kalaban. Kapag kalaban siya, alam mo na ang mangyayari. Merong 19 na dojo ang Tianjin. Kaya bakit kakaunti kayo na narito? Si Zheng, Tasa ang gamit sa pagpapasya, hindi bibig. Kumuha ka na. May alam ka ba tungkol sa eskrimador ng Sichuan? May opisyal kasing gustong makibasa. Meron siyempre. May opisyal na gustong magbasa niyan habang umiinom siya ng tsaa. Ibigay mo na. Babayaran ko na lang. kapag umalis kaming dalawa sa Tianjin at hindi na nagbalik, hayaan niyo na ba siya? Huwag na. Wala kang may tutulong. Ako na bahala rito. Tumawag ka ng tulong. Salamat po! Walong dojo ang natalo ng mag-aaral mo. Kapag pinaalis namin kayo, baka sabihin nilang pinagtutulungan namin kayo. Susuportahan namin ang dojo mo ng 1 taon. At pagkatapos, Hindi ka namin pipigilan kung gusto mo ngang umalis. Hindi kami mga politiko. Hahayaan din namin siyang umalis ng matiwasay. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Wow! Ang galing niya! Ano, gang? Kailangan mo ng tulong? Hindi na! maglaban tayo gamit ang espada. Ano yan? Hindi na siya parte ng samahan natin! Ginagawa na ng militar ang dapat na ginagawa natin.
Inaangkin na nila ngayon ang pamamahala sa mga dojo. Noon meron pang pagkakaisang ating samahan. Pero wala na ang mga panahong yon. Isinakripisyo ko. Ang mag-aaral ko para lang sa'yo! Tapos na ang panahon ko sa Tianjin. Masyado ako napahiya para makipagkita pa sa'yo. Paalis na ako ngayon papuntang Brazil. Magtatanim na lang ako ron ng kokwa. Para ito sa bago mong dojo. Tanggapin mo sana. At sabihin mo sa kanila, ako ang nagdisenyo nito. Ito na lang ang tangi kong ipapamana sa'yo. Ngayon ko lang nakita ang harap ng bahay mo. May sasama sa pag-alis ko. Kilala mo siya. Hindi ko dapat sinalo ang espada. Nawala sa isip ko. Nilito kita. Gawin natin ulit. Hindi na. May doktor sa bandaron. Pag nagmadali ka, mas lalong babaw ng mga patalim. Binawasan mo kami ng 6. Kaya isipin mo na rin, parusa ko to sa ginawa mo. Maliit na bagay. Kapag gumaling ka, huwag ka nang babalik sa Tianjin. Yun ang kaparusahang kapag kasundo ang ipato sa'yo. Hindi ako alis ng Tianjin. 200 na ang napapatay ko. Mga tulisan, mga salot. 20 taon na ako namumuhay sa Tianjin. Anong klase naman akong lalaki kung matatakot ako sa banta mo? Puro ka lang salita. Sige, hinahamon kita. Tumakbo ka ng 50 kilometro. Pabalik doon sa Tianjin. Ang mahihirap na pamilya rito, pinapalaya sa mga panganay nilang lalaki kapag 15 taong gulang na sila para matuto sila sa buhay. Panganay ako sa pamilya. Bahala ka na rin. 8 taon na ang nakaraan. Umalis ang pamilya ko patungong Hilagan Silangan. Hindi ko na sila nakita. Ako na ang huling lalaki ng Tianjin sa pamilya namin. Sigarilyo nga. Amoy dugo rito. Opo. Amo! Ihindo niyo! Sa tingin ko, mamamatay na rin siya. Pagdating natin sa Tianjin, ipakuha niyo ang bangka niya. Opo.
Hindi mo mapipigilan ang dayuhan na pag-aralan ng Kung Fu. Kaya inasawa mo na lang siya. Matalino ka. Kapatid, hanggang sa muli. Kapatid na Sheng, mag-iingat ka sa babae niyan. Mas bata siya sa'yo. Pera mo lang sa pagre-retiro ang habol niya. Binanganak siyang mahirap. Natural na maging makasarili siya. Ano namang saysay ng pera ko kung wala akong babaeng gagastusan? King? Ayoko siya matakot. Hoy, Geng! Hindi ka na parte ng samahan namin! Maalis ako ng Tianjin. Kaya hayaan mo na ako. Ito pala ang lugar kung saan nagsasanay ang mag-aaral mo. Ang dojo mo, itatayo sa pinakaabalang lugar sa Tianjin. Isang mansyon na may 22 kwarto. Si Opisyal Lin ang bumili. Ito ang pinakamalaking dojo na itatayo. Kumuha na ako ng matutuluyan mo. Manatili ka ron hanggang matapos ang dojo. Sa bahay lang ako. Doon ako sanay. Ang reputasyon mo ngayon, alam ko na higit to sa inaasahan mo. Kung ako ikaw, malulungkot din ako. Pero wala kang magagawa. Ganito talaga ang buhay, di ba? May bisita ka. Masama ang pakiramdam mo. Bigyan niya siya ng maayos na libing. Hindi na kailangan. Nailibing na namin siya. Master Chen, kung may kailangan ka, gusto naming tumulong. Ano bang kailangan ko? Bago mamatay si Geng, tumulong siya sa pagtutulak. Nakita namin ang kagustuhan niya magbalik loob sa aming samahan. Kaya gusto namin, ipaghiganti siya. Mga manggagawa laban sa mandirigma. Nagpapatawa ka. Ano? Kung nakuha ko ang butones mo, kaya kong gilitan ang leeg mo. Naiintindihan mo? Magbubukas na ang dojo ko kinabukasan. Nandito ako sa Tianjin para magtayo ng dojo. Hindi ko hahayaan na may manggulo sa araw na yon. Mag-aaral mo si Geng, pero pinabayaan mo siya.
11 taon na ang anak ko ngayong taon. Ano na kayang itsura niya? Ilang taon na ang nagdaan, di ko pa rin siya nahanap. Paano kung hanapin niya ako? Hindi ako aalis ng Tianjin. Kung hindi nila ako mapatay, ikaw ang papatayin nila. Ikaw ang asawa ko. Kung yun ang gusto nila, sige lang. Hindi ako nag-oras para magpakuha ng larawan para sa'yo. Ito ang lahat ng naipon ko sa loob ng 13 taon. Hintayin mo ako sa estasyon ng tren bukas. Kapag hindi ako dumating, sumakay ka na at umalis. Bumaba ka sa Guangdong o kahit saang lugar mo gusto. Doon ka manatili. Pagkatapos ng 10 taon, bumalik ka rito. Nasa hustong gulang na ang anak mo nun. Mahahanap pa niya. Maganda ang plano mo. Sige. Magaling ang trabaho niya. Ano yan? Ngayon ko lang narinig yan. Hindi na kayo kailangan! Umalis na kayo! Ikaw, sumama ka sa akin. Mag-usap muna tayo. Ihinto nyo. Nagpapahiram ka ng libro. Sa kaibigan kong mga yan. Kailan lang nung mamatay siya. Sabi ng master niya, sa akin niya iniwan ng mga yan. Master. Mandirigma ang kaibigan mo? Bago ka ba rito sa Tianjin? Kilala si Geng dahil sa pagtalo niya sa 8 dojo. Parang narinig ko na nga ang tungkol sa kanya sa tren. Isa siyang alamat. Mga duwag sila. Pinagtulungan siya at nagalit ang mga tao. Ang mga libro niya, may mansa pa ng dugo niya. Talaga? Pwede ko bang makita yon? Mahuhuli na po tayo. Pwede bang? Akin na lang to. Sa tingin ko, hindi ka pangkaraniwang tao lang. Siguro isa kang mataas na opisyal. Ibibigay ko yan kung tutulungan mo siyang mabigyan ng hustisya. Sa mga kwento mo tungkol sa kanya, siguradong mabuti siyang tao.
Salamat sa inyong suporta. Tapos na ang palabas. Isara nyo na. Ang pasinaya na ito ay kakaiba sa lahat. Hindi opera kundi isang pelikula, ang pagkasunog ng Lotus. Bigyan mo ko ng tinapay. Si Master Sheng ba yan? Sila, dyan. Oh, anong ibig sabihin ito? Hindi lang isang sundalo si Opisyal Lin. Martial artist siya katulad natin. At nakita niyo naman kung gaano siya kahusay. Nahigitan niya ang kanyang master. Natalo niya to sa laban. Kung iginalang natin noon si Master Zheng, dapat din nating igalang si Opisyal Lin. Meron bang gustong tumutol? Pwede na bang ituloy ang palabas? Oo naman. Ang pagkasunog ng Lotus, ang buhay ng maalamat na mandirigma na isinulat ni Zhang Kairin at idinirehe ni Zhang... Kung saan may dojo, mayroong mga hamon. Hinahamon ko kayo. Sino mauuna? 8 dojo ang natalo na mag-aaral ko. Ako ang tatalo sa pangsyam. Kung ikaw kaya, Master Zhu. Natalo mo si Master, hindi ba? Siguradong mahusay ka. Lalaban ka ba? Talagang hinahamon mo ako? Alam mo ba kung anong hinihiling mo ngayon? Mukhang matagal mo nang pinaplanong bagay na to, Master Chen. May mga bagay talagang dapat hayaan na lang. Alam mo ba kung gaano kalakas ang katawan ng tao? Kung ilan ang mamamatay bago pumurol ang patalim mo? Nakikisampa siya kami sa pagkawala ng mag-aaral mo. Kaya hindi na namin papatulan ang ginawa mo. Di naman masama ang loob ni Opisyal Lin. Hindi ba? Oo. Katulad mo rin ako noon. Hindi rin ako makapaghintay. Naisakripisyo, sige. Tumalo ng 8 dojo at palisin siya rito. Isakripisyong isang henyo sa ikararangal ng Wing Chun. Hindi ako ang master niya. Kundi kasabot niyo. Manonood ba tayo o tutunga ka? Ituloy niyo na.
Kailangan nyo na pong umalis. Hindi to kainan. Tingnan mo. Kamukha mo siya. Ano pong sinasabi nyo? May nakilala akong lalaki noon. Hindi niya ako iniwanan ng larawan niya. Pero may kamukha siya. Hindi niya to binigay sa akin. Basta niya lang iniwan. Nagdarasal ako sa larawang yan dahil may utang siya sa akin. Dapat matupad ang mga hiling ko. Pinagdarasal ko ang isang tao ngayon. 200 metro lang ang layo niya. Natatakot akong lumayo dahil baka hindi gumana ang dasal ko. Galing tong New York, mahal din ang halaga. Bibili ako ng tinapay, pero may hiling ako. Nakaupo siya sa tabi mo, nag-aalala ang lahat. Hindi ko pinatay ang mag-aaral mo. Kasalanan niya ang nangyari sa kanya. Hindi ko inakalang makakatagpo ako ng taong sintapang niya. Hindi mo papantayan ng gobernador o ni Master. Pareho silang matalino at makapangyarihan. Pero hindi nila mahihigitan sa game. Sana nabubuhay pa siya. Nakita mo ba ang pumatay? Oo, nakita ko. Duan Rui, alam kong lihim mo. Anak ka ng alalay ni Master Zheng. Kumampi kay Lin at nagplano laban sa master mo. Ngayong patay na si Lin, wala ka ng lugar pa sa militar. Maglingkod ka sa akin at mabubuhay ka. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Para yan kay Master Zheng. Sa loob ng 20 taon, apektado ng kaguluhan ang pangangalakal, ang mga riles at ang mga bangko. Maliit na bahagi lang ng bayang ito ang mga dojo. Walang kasiguruhan sa mga mangyayari. Araw-araw silang natatakot sa kinabukasan. Nakita ng lahat na pinatay mo si Opisyal Lin. Sa tingin ko nga, Gusto naming magpasalamat sa ginawa mo. Pero dapat ka nang mamatay. Meron ka bang huling kahilingan, Chen? pagbigyan niyo ako. Makalaban ang isa sa mga master ng Tianjin. Sige. Makikita mo ngayon kung anong hinahanap mo.
Bago pa si Zheng, ang asawa ko ang Grandmaster. At dapat protektahan ng babae ang pamana ng asawa niya. Maikli lang ang buhay na to. Babayaran kita sa susunod mong buhay. Ipasuot mo ang mga kasuotang dinisenyo ni Master sa mga mag-aaral. Baka sakaling may matutunan sila sa huling labang ko. Ituro mo mga sikreto para sa susunod na henerasyon. Pag namatay ako, kasama ko mamamatay ang Wing Chun. Ituturo ko ang alam ko. Kahit sa'yo na ang arangalan. Mahirap talagang maintindihan ng mga taga-Timog. Simula ngayong araw, gagamit na ng armas sa Tianjin. Ang pilat na ibinigay ko sa inyo ay dadalhin niyo habang buhay. Tinuro ko ang nalalaman ko. Kayo na ang maglinang nito. Sige! Humbasa na! Pasok! Kaya kami!
Mahusay na galaw yun. Mahusay na sandata. Huwag kang makikialam sa laban. Di ba ako karapat-dapat? Hindi. Nananakit siya, pero hindi pumapatay. Hindi siya makakatakas ng buhay. Dapat humingi ng tulong si Master Chen. Alisin niyo mga karga! Bilis! Kanina pa ba nakaalis si Xiao? Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Umalis kayo sa doon! Tabi! Tabi! Pakikumusta mo kami kay Master Chen?
Kasama ko siya. Alam mo ba kung anong ginawa ng asawa mo? Ano pang nalalaman mo? Ano mang nagawa niya, inaako ko. Ang pagtakas ay katulad na rin ng kamatayan. Tapos na ang lahat. Bumili siya ng ticket papuntang Guangdong. Pag nakita mo si Master Chen, ibigay mo to. Alam kong tatahimik siya. At mamumuhay ng malayo sa lahat ng ito. Ano bang sinabi mo sa sulat? Formal lang akong namaalam. Hindi na mahalaga ang mensahe. Kapag natanggap niya tong liham, malalaman niyang kaya natin siyang patayin. Malayo tayo sa kanya. Sigurado ka bang tatahimik siya? Oo. Dahil meron siyang asawa. At patay na ang Wing Chun.
Thank